Good morning everyone, especially to Sir Jensen. I am Mary Rose Gomez po from BE Ed First Year. I am your reporter for today. So my topic for today is about multi-perspectivity. With several possibilities of interpreting the past, another important concept that we must note is multi-perspective. So tayo po ay maraming paraan para magbigay ng kahulugan sa nakaraan. Pero sabi nga po, isa din dito ang mahalaga nating tandaan ay ang multi-perspective. Ano nga po ba ang multi-perspectivity? This can be defined as a way of looking at historical events, personalities, developments, cultures, and societies from different perspectives. This means that there is a multitude ways by which we can view the world, and each could be equally valid, and at the same time, equally partially as well. Ito ay nangangahulugang ang pagkilala at pagsasalang-alang ng iba't ibang pananaw o perspektiba tungkol sa isang pangyayari, issue, ay tinatawag nating paksa, ay nabibigyan ng ibang meaning. Ito ay isang paraan ng pagtingin natin sa mga kagaya ng mga pangyayari, pagunlad, pagdating sa kultura at lipunan mula sa iba't ibang pananaw. Nabibigyan natin ng iba't ibang kahulugan. So, ibig sabihin, marami tayong paraan para maunawaan natin ang mundo. Maaaring ang bawat isa ay may katotohanan, pero hindi lahat ay totoo. Historical writing is by definition biased, partial, and contains preconceptions. The historical decides on what sources to use, but interpretations to make more apparent depending on what his and his. Historians may interpret evidence, attending to those that suggest that a certain events happen and then ignore the rest, that goes against the evidence. So sinasabi na ang pagsulat po ng kasaysayan ay depende sa kahulugan. Maaaring may kinikilingan o pwede ring bias. Ang historian daw po ay ang mga mananalaysay ay pinipili kung ano lamang po ang magiging interpretasyon po nila. At isusulat depende kung ano ang kanilang pagkakatapusan. Ang ibig sabihin po, ang pagsulat ng kasaysayan ay hindi neutral o tinatawag natin nga na may bias. Kumbaga, pinipili po ng mga historian o ng mga mananalaysay ang magiging source nila. Yun nga ay nakadepende kung sa layunin ng mga historian. So, nagkakaroon po sila ng mga limitadong pananaw. So, nangyayari po kung ang mga historiador ay maaaring magkamali sa pangunawa sa ebidensya. Kapag pinili po lamang nila ang mga datos na sumusuporta po sa kanilang gustong patunayan at pwedeng baliwalain. Ang iba pang ebidensya na sumasalungot po dito ay hindi na nila makikita. So, ang resulta po, sila ay maaari nga pong magkamali kung hindi sila titingin sa mga iba pang pananaw. Historians may also provide a single cause for an event without considering other possible causal explanations of said events. These are just many of ways of historians may fail in historical inference, descriptions, and interpretations. So, kung ang mananalaysay nga po ay maaaring magbigay ng mga dahilan na hindi sinaalang-alang ang mga posibleng sanhi ng mga paliwanag sa nasabing kaganapan o istorya, kaya kung ganito po ang gagawain ng mga mananalaysay, ay posible po silang mabigo sa paglalarawan at pag-iinterpretasyon po. Dahil kung di nila isasalang-alang ang mga sanhi, mali siyempre ang magiging pagbibigay larawan po nila sa makatuwid, mali ang historian sa kanilang mga gustong patunayan kung sila ay hindi titingin sa iba, sa ibang pananaw. With multi-perspectivity as an approach in history, we must understand the historical interpretations contains discrepancies, contradictions, ambiguities, and are open and focus of dissent. So, ang multi-perspectivity po ay isang paraan ng pag-aaral ng kasaysayan kung saan tinatanggap na nga natin ang pagkakaiba. Contradiction o yung ambiguities, yun yung tinatawag na kalabuan, at dissent po, ito naman po yung pagtutol. So, unahin natin yung discrepancies o yung pagkakaiba. Pag sinabi pong discrepancies, maaari pong ang mga pangyayari ay may pagkakaiba na ibig sabihin o salaysay. Depende po sa karanasan o posisyon ng nagtatala o nagsasabi. Kumbaga po ay magkaiba po ang kahulugan. Halimbawa, isang pagsisiyasat ng isang krimen. Kung ang saksi po ay maaaring pwedeng magbigay ng maraming pahayag. Ito po ay dahil nga
ang sanhi po ay iba't iba po yung pananaw. Pwede na ang sasabihin po ay mga totoo ng nakakita sa isang krimen, o pwede naman po na yun ipahayag lamang po nila. So kung makikita nyo po na ang ganitong pagsasalaysay, nadidiyan na po yung pagkakaiba. So kung hindi natin hihimayin ang bawat mga pananaw nila o yung mga ibig sabihin po nila, ay hindi po magtutugma-tugma ang ating magiging interpretasyon. Kaya, ayan yung tinatawag natin na discrepancy. So, pagdating naman sa contradiction, ito naman ay ang halimbawa, may mga pangyayari na hindi tugma o magkasalungat. Halimbawa, kung sa'yo ay oo, sa saloobin naman ng kausap mo ay hindi. Kung baga ay magkakontra na yan. Isa pang halimbawa, sabi ng babae ay siya ay hindi chismosa. Pero kung sa kwento naman, siya naman ay kwento ng chismis. So, dito pala hindi na tugma. Kumbaga, magkasalungat na yung ginagawa sa sinasabi. Kumbaga, pagkakaharap mo, okay. Pag talikod mo naman, hindi. Kumbaga, yun ay magkakontra na. Contradiction na yun. Yun ang tinatawag natin na contradiction. Ang ambiguities naman, ito naman yung kalabuan. So, ito naman ay tumutukoy naman sa isang sitwasyon ng isang salita o sitwasyon na may dalawa o higit pang posibleng kahulugan o interpretasyon. Kung baga hindi po malinaw ang tama o ang mali. Kaya naman po ito ay nagdudulot ng pagkalito o pagkunawa dahil wala po yung katiyakang interpretasyon. Malabo, hindi siya malinaw na mapagkukunan ng isang teksto kung ganoon ang mangyayari. Kumbaga ay ang mga posibleng mga pangyayari ay may iba't ibang kahulugan. So, iyon, malabo siya. Malabong interpretasyon natin yon. Pagdating naman sa dissent, ito naman yung pagtutol. So, ito naman po ay nangangahulugan na yung nagpapahayag ay hindi sang-ayon o tutol po sa isang opinyon. So, ito po ay nagpapakita ng ibang pananaw niya mula po sa paniniwala ng iba at sa sariling paniniwala. Halimbawa, kung ang paniniwala mo ay hindi tama sa nakikita mo, pwede ka namang magpahayag ng iyong pahayag, yung bang disente yung pagpapahayag mo. Yung hindi ka naman talagang tutol na tutol, gusto mo lamang na itama yung pahayag. Kumbaga, kunwari, ipatutupad ang isang policy. Kung alam mo na medyo iba ang mga naiisip mo na pwede namang mas magaan o mas mabigat pa, kumbaga, dadagdagan mo pa, disente yung pagtutol mo. Kumbaga, mas itatama mo pa, mas bibigyan mo pa ng pagtuon yung gusto mong sabihin. Hindi naman sobrang pagtutol, gusto mo lamang na, kumbaga, makatulong na mas maging maayos pa yung interpretasyon o yung mga gustong mangyari. Exploring multiple perspectives in history requires incorporating source materials that respect different views of an event in history, because singular historical narratives do not provide for space to inquire and investigate. So, sa pag-aaral ng kasaysayan gamit ang multi-perspectivity o maraming pananaw, ay nangangailangan nga po ng maraming pagsasama-sama ng iba't ibang source materials na nagpapakita at ng ibang mga pangyayari, dahil ang ibang version po ng kasaysayan ay parang isang putol na kwento. Pwedeng kulang sa konsepto, limitado ang mga pananaw, at hindi po para siyang nagtatanong o nagsisiyasat. Ay kumbaga po ito ay putol lamang na mga pangyayari na hindi kumpleto po ang version. Different kinds of sources also provides different historical truths. An official document may note different aspects of the past than, say, memoir of an ordinary person on the same event. Because different historical agents create different historical truths. And while this may be a burdensome work for the historian, it also renders more validity to historical scholarships. Sa simpleng paliwanag, ang iba't ibang klase po ng mga pinagmulan ng mga impormasyon ay nagbibigay doon ng magkakaibang detalye o magkakaibang mga pananaw tungkol sa mga pangyayari ng isang kasaysayan.
So, ibig sabihin, hindi pare-parehong naiitala o nakikita. Kaya mas maganda po natin na tingnan natin ang mas maraming pinagmulan para mas maunawaan po natin at paintindihan ang nakapaloob sa isang kasaysayan. Taking this in close regard in the reading of interpretations, it provides for the audience a more complex but also a more complete and richer understanding of the past. So, kaya ganito, dahil nga iba-iba po ang nagiging papel ng mga tao sa kasaysayan. Bukod dito, iba-iba rin po ang kanilang mga pananaw at kwento. Kaya naman mahirap para mga historian na para pagsamasamahin ang mga lahat ng kwento o mga pangyayari. Pero kung gagamit nga po tayo ng multi-perspectivity, mas magiging kumpleto po ang kanilang mga pag-aaral. Kasi nga kung iba-iba po ang kwento at dapat po ay mas titingnan po natin ng malalim, mas mapapalalim pa po at mapapalawak pa ng mga historian yung kanilang mga impormasyon po. Kumbaga, mababanghay pa po nila yon at magiging kumpleto. So, isinasaalang-alang po ang mga ganitong paraan para sa isang mayamang pag-unawa nating lahat sa nakaraan. In my conclusion, multi-perspectivity is a weapon against ignorance and bias. It is a key to a fairer, deeper, and more meaningful understanding not only of the history, but also of society and also into ourselves. So, ayun nga, ang multi-perspectivity ay ang paggamit po ng iba't ibang paraan o iba't ibang pananaw sa pagtingin po sa iba't ibang bagay o sitwasyon na ito po ay parang isang sandata laban sa kamangmangan at pagkiling dahil po nababakas ito ang ating isipan na mas malawak pa po na pangunawa. Sa halip po na isang panig lamang ang nakikita, natututo po tayong tingnan pa ang iba't ibang anggulo. Kaya naman po mas nagiging patas, malalim o makabuluhan ang ating pong pag-intindi sa kasaysayan, sa layunin, at importante po ang maging sa ating pong mga sarili. So, yun lamang po at maraming salamat pa sa pakikinig.